Thank you. Yan ako, Korea. Bango. Ayan, may nabili ako. Ching. O, diba? Bibidyoan ko sila palabas, tapos bigla may aharang. So, ang foods for today is beef rice with corn. Corn ba? Wala na. Pagod na. Hindi na nakapag-ikot. Good morning guys! Another vlog, another day. Last day na namin ngayon sa Europe. So, for today's vlog, mag-iikot lang kami. Then, babiyahe na kami pauwi ng Maynila. Quick sum up, kahapon medyo hindi maganda pakiramdam ni Abby, kaya hindi na rin kami nakalabas nung gabi. So, dapat bibili kami ng mga souvenirs, pero ngayon na lang umaga. So, medyo magaling na siya. Umalis na rin kanina umaga yung dalawa namin kasama, si Ate Pao. Mag-iingat kayo. Bali, 4 na lang kami ngayon. Kaming tatlo, ni Abby tsaka ni Lehani, yung sabay-sabay kami umalis ng Pilipinas. Uwi kami ngayon, pero si Ninang Dap is magsistay pa dito. So may 3 nights pa siya dito, plus mag-Netherlands, big time talaga Ninang namin. Pumunta muna kami dito sa Hotel Verse, 3-star hotel. Kasi mag-isa na lang si Miss Dap. So since ang flight namin later is 10 o'clock, 4 hours before that, dapat nasa airport na kami. So, yung bus naman na papunta ron is 45 minutes. Nag-decide na kami mag-bus na lang kasi 9 euros ang bus each. Pero pag nagpa-Uber ka, papunta or taxi, nasa 55. Hindi pa kakasya yung maleta namin, so kailangan namin mas malaki. So, nakakita naman kami ng bus direct papunta sa airport. 9 euros lang. So, since mamayang gabi pa yung flight namin, so 4 hours, 10 o'clock yung flight, then 4 hours dapat na andun na kasi mag-aasikaso pa kami ng mga tax refund. 1 hour yung biyahe, so 5 hours. So, dapat by around 5 o'clock na sa terminal station, bus terminal na kami. Doon sa train station, bus terminal, pareho lang sa kanila. So, ang oras ngayon, nasa 10:45, medyo maaga pa, may oras pa para mag-ikot. Hinatid na namin si Miss Dap dito sa hotel niya para maiwan din namin yung luggage namin na ang dami-dami na. Ang hirap papunta dito, Diyos ko, parang pawis na agad ako papunta lang. Alamig pero pinapawisan ako. Hindi kasi, ang malakas kasi makapagod is yung kalsada nila. Medyo hindi siya maleta friendly, kailangan matibay talaga ang maleta mo. Plus, hindi rin recommended na may dalawa kayong malaking maleta kasi sobrang hirap. Then yung place niya na to is 12,000 per night kasi mag-isa lang siya kaya hindi siya makapag-Airbnb. Then 3 blocks away, so medyo malayo to sa train station, unlike yung sa na-stayan namin. If ever nga pala may mga questions kayo regarding sa mga travels namin, comment nyo lang sa baba para masagot namin. Kasi upon making this video, ang na-post ko pa lang is yung nasa Lucerne kami. So habang bumabiyahe, so sa gabi, nag-edit ako, tatry ko post. Medyo umaayos-ayos na nga yung mga video ka. Simula, compare dun sa una na napaka-awkward. Yun na yung sum up. Nagpapahinga lang sila sa loob. Tapos maglalakad-lakad na rin kami, bibili ng souvenir, ganun. Hindi ko alam kung sasabihin ko yung presyo eh. Kasi yung mga pagbibigyan namin, baka mapanood to, malaman yung presyo. So, sige, let's see how it goes. Solo muna ako dito sa Termini. Magpapahinga muna sila. Naghihintay sila mag-lunch dun sa hotel kasi malapit lang dun yung lunch. Parang medyo 45 minutes pa na magpapahinga. So, naisipan ko kesa walang gawin. Balik na lang muna ako dito sa Termini para mag-ikot-ikot kasi hindi ko pa to talaga naiikot. Dito, nakabili na ako ng pasalubong sa isang kanina. Ayan. Papabili siya ng mug na galing dito. Tapos, ngayon, nag-iikot-ikot na lang ako. Kasi, after nito, airport na. Di ba, medyo usually mahal sa airport. Unless, pagkain. Kaya, ngayon lang ako nakakapag-canvas ng mga presyo-presyo. Pero, wala akong masyadong ma-interesan. Wala mga abo-abobot. Puro mga pambabae, may mga H&M, yung mga meron na rin sa atin.
Wala pa ako napapansin na gift shop. Meron yung mga Nike, pero hindi mo ako interested bumili nun ngayon. Let's see kung ano meron. Nag-iikot-ikot lang din ako. Chinek ko yung Foot Locker. Ayan. Medyo standard price, same lang halos, mas malang konti. More of pang outlet lang kasi yung mga binibili kong Air Max. Sa mga brand na nakita ko dito, yan lang kilala ko. Pareho lang ang presyo. Mostly puro panlamig. Tingnan natin, baka mas mura dito panlamig. So yung mga vest katulad nung nabili ko dun sa Woolworth, dito 50. Yung similar nung nabili ko sa Woolworth. 50 times 60 plus, sabi mo na 60 kasi 60 plus, so 3,000 yung vest. Nabili ko yung akin 20 euros, 20 euros yung nabili ko sa akin, half the price, diba? Mura doon, Woolworth. Babalikan ko yun pag pumunta kami. Ano lang, so almost the same. So instead of sabihin nyo, siguro pag balak nyo pumunta dito, then bibili kayo ng jacket, dito kayo bumili para wala kayong bit-bit papunta. Pareho lang naman. Hindi ko lang sure kung dito sa Rome, kung magkano ang kailangan mo gastusin para mag-tax rebate, tax refund. So, isa na rin yun siguro para makatipid ka ng konti. Pero yung unique ko lang yun Balik na rin muna ako sa hotel kasi 10 to 12 na. So 12 sabi ko babalik ako doon para hanap kami ng lunch. Medyo nagki-crave si Abby sa truffle steak, yung una kong kinain. So baka doon ulit ko kumain or maghanap kami ng kapareho. Lunch muna kami dito malapit sa Hotel Varese. Which is steak. So technically this is the last meal of Rome, last meal of Italy.
Local naman to. Nasa loob kami kasi medyo malamig sa labas. Order kami ng grilled steak. Staik. Staik nga ang spelling. Tsaka si Abby is carbonara. So, naka-hot drink siya kasi medyo hindi okay ang pakiramdam. Okay ka na ba? Wala. Ayan. May edad na siguro. Isang araw na lang eh. Carbonara, dumating na yung Abby. Hindi ba? Iba yung pasta. Hindi siya yellow. Tingnan mo. The small piece. Yan na. Thank you. Korea. Bango. Smells good. Smells good. Ang laki pala. Sulit, 15. Ano nyo naman? Oh, ang laki. Pero yung steak nila, grilled lang. Wala siyang sauce. Oil lang. Tsaka yung lemon. Dalawa to kami na lang ang Sige. Sa inyo na lang. Pwede naman akong tumurot na lang ron. Ang sarap. Hindi dapat bacon. Kung balak niya mag-steak dito, dala kayo ng Knorr. Kasi lemon at saka oil ang seasoning nila. Dala kayo oil, yung yung Knorr, yung maliit lang. Barbecue sauce. Para pag titingin na siguro kayo dito na. Pero huwag ka. Pag titingin na kayo, tapos baka pag tinikman nila yun, maliwanagan sila sa mga kasarapan ng hindi nila nararanasan. May tayo sa sarsa, sa sausawan. This is the first time na Puro taba na lang yung natira after na pandemic. may litid. Dito pala kami kumain. Ayan. Kung gusto niyo kumonek sa wifi nila, ayan ang password. Okay. May QR code. Ayan, gamitin yun. Libre wifi yan. Medyo si Abby, hindi na wala appetite. So, more for me. So, itong carbonara, testing naman natin. Sabi ni Abby, parang hindi daw siya authentic. Authentic. Authentic ba? Authentic daw. Gawa ng Italiano. Oo, Italiano gumawa. Pwede yung noodles eh. Tsaka yung nag-serve sa amin, Italian. Pero iyan yun. So dito, pag sinubo nyo na yung spaghetti, kailangan sipsipin nyo na lahat hanggang maubos. Tapos bumpong mo na yun. Sigmo yun. Di ba, ang laki oh. Eh, Pwede rin, minsan technique ganito kayo kakain, ganyan. Para pag naputol, di kayo kita. Parang mas makapal yata yung ano mo, no? Yung binigay mo sa akin. Mas makapal. May kakaibang lasa. Lagi carbonara binibili, in-order. Okay. Yan. Siguro wala yung cheese. Baka yung nasubok ko walang cheese. Yan natin. Try ulit. Bigyan natin ng fighting chance. Mali mo, mas-sponsor tayo dito bigla pag Masarap nakita. yung guanciate sa mga. Kaya lang yung Ang laki yun. pagkakaslice Paano ba to? flat na pahaba. Yung iba kasi cube. Para mas lumabas yung... Mas masarap pag may bacon. Kung may nasasamang bacon. Sige naman yun. Yung bacon. Kinusta niya eh. No? Sarap. Sarap. Akala ko na. Sarap na. Pero, ang original ba na carbonara, yellow? Oo. Kasi, di ba? Di ba sa atin puti? Kasi may cream. Oh. Pero yellowish talaga siya. Shortcut niya. Oo, shortcut. Tapos dapat nalasahan mo, parang smoky. Hindi ka naman nag-ano-ano kinabukasan. Simot. Pati mga chocolates, masasarap doon. Sarap. Chocolate talaga. Ang authentic pala na carbonara is color yellow. Kasi gawa sa egg yolk. Sa atin, kulay puti. Kasi may mga cream na. So ito yung talagang
authentic na carbonara. Kasi tataka ko bakit dilaw. May 35 eh. Yun pala yun. Sinipon na ako. Sarap ng kain. Not 20. Sarap ng food. Authentic. Authentic Italian. So, kung gusto niyo makatikim ng murang food, maghanap kayo sa yung mga makaluma na street. Ay, may makaluma na stall, parang ganyan. Huwag masyado malapit sa mga terminals. Kasi ang layo ng presyo. So, yung kinain namin nasa 60 euros. Apat na kami doon. Magkano yun? 2.4? 3.6. Well, mahal naman siya. Pero, compare mo naman sa ibang kinainan namin na 20 ang isa. Makakamura na rin kayo doon. Authentic pa yung lasa. Na-decide namin na bumalik doon sa Trevi Fountain. Tapos mag-meet church doon na baka sakaling pwedeng ma-bless yung mga biniling rosary ni Abby. Tsaka kuha ng holy water. Nag-metro kami. Kaso namali kami ng train na nasakyan. So, iba. Parang dalawang line meron. A tsaka B. Nakasakay kami sa B. Dapat sa A. So, bumaba na lang kami agad sa unang station. Then, paglabas, magbabas na lang kami papuntang Trevi kasi mas malapit. Ngayon, habang naglalakad, ngayon, nakakita sila. 50% off. So, mga leather. Kaya let's see kung may mabili si Abby or makita nilang mura. Kasi di pa siya nakabili ng mga leather items. Ito siya. Yan. Mukhang authentic leather naman siya. Kasi amoy pa lang, amoy leather na. Ano natin kung may mabibili si Abby. Sana sale. May bit-bit na naman siya. Ano na naman nabili mo? Parang, ano ba to? What do you call this, Miss Dav? Strap, back strap. Back strap. Bag strap daw. 10 euros. So, nandito ulit kami sa Trevi Fountain. Sobrang daming tao. Grabe, dami. Alam, may mga mambong kasi. Ayan, wala ka na makita. Biglang nawala yung mga kasama ko. Yung pala, nakakita ng leather. Ayan. So, bibili ata sila. Kasi yung una, medyo nag-aalangan din sila kung authentic. So, dito sila titingin. Sawi. So, wala. Balik tayo sa regular programming. Daming tao. Kaya lang, pakita ko. Ayan, nakataas na kamay ko niyan. Grabe. So, kung pupunta kayo dito, dapat maaga. Nung pumunta kami, kala namin madami ng tao. Konti pa pala yun. Dito talaga, wala ka nang pwestuhan. Sobrang crowded. Kaya lang. Medyo magulo mga kasama ko. So pag nagtitingin kami sa shop, ang reaction nila mahal. So, syempre mahal, totoong leather. Pero pag makita kami ng shop na puro mura, ayaw din nila. Kasi sobrang mura, nakakatakot baka peke. So ayaw nila doon sa mahal kasi mahal. Ayaw nila doon sa mura kasi baka peke. So hindi ko alam kung... Bato. Ano ba ito? Ano ba yun? Hindi ko alam kung may mabibili ba. Daming tao.
dito sa mga leather shops, nahihirapan kami bumili. Kasi yung mga mura, mga Chinese ang bantay. Yung mga mahal, Italian ang nagbabantay. Kaya pag pupunta kami sa mga Italian, ang mahal naman talaga. Parang late-late na card wallet, parang 2,000 plus na sa atin. Pero pag dito sa Chinese yung bantay, parang nasa 700. Hindi namin alam kung totoo ba ito o masyado mahal sa totoo. Ewan, nahirapan bumili. O, di ba? Bibidyoan ko sila palabas, tapos bigla may aharang. Ang dami talagang tao. Hanggang bukas na siguro yung ganyan. Ito na lang nakapagpa-picture na kami. Na kahit pa paano solo. Dami. Yan. Punta muna kami sa simbahan. Papabless ng rosary tsaka holy water. Tapos babalik kami dito kasi yung shop na binila ni Ate Pao na genuine, sarado pa, lunch break. So dito rin naman daan namin pabalik kaya unahin na muna namin yun. Tapos after that siguro babalik na kami ng hotel ni Miss Dap. Yan muna, baka mawala ako. Ayan, may nabili ako. Ching! Nalagyan ng credit card kasi yung binili sa wallet ni Abby. May card slot pero medyo madami akong mga card, mga pang time zone, yung mga SMAC. Masisiksik pag lahat yun nasa wallet kaya kumuha ko ng separate. Ayan, babalik na kami ngayon dahil medyo lagpas 3:30 na. Kailangan 4 na sa hotel na kami. Kasi maglalakad pa kami papunta sa train station, bus station. And pa-airport na. Ang daming tao sa kalsada kaya hindi masyado makapag-vlog. Baka bigla may dumaklok. Ano? Baka may humablot bigla ng itong dawak. We made it. Sakto. Pagdating namin, parang ilang minutes na lang aalis na yung bus. So, yung bus dito is 9 euros. Pwede ka nang magbayad pagpasok sa bus termini. Pabalik na kami ng airport. Or papunta na kami ng airport. So, this is final view of Rome. Tingnan ko, wala masyadong scenic video tong vlog ko ata ngayon. Pero eto, mga matatanaw sa bus. Malayo kasi airport, 45 minutes. So, tingnan na lang.
Nandito na kami sa airport. Kakatapos lang namin i-claim yung tax refund. So, medyo may process siya. I-input mo lang naman dun yung mga pangalan, tsaka kung saan mo ipapa-refund, pwedeng credit card, tsaka pwedeng cash. Pag cash, merong 3 euros na service fee. So, 4 yung pina-tax refund namin. So, magkano din yung times 4? Di 12 euros, halos 800 pesos. So, credit card ko na lahat. Pag credit card, papapatakan mo lang sa parang customs officer doon. Then, ihuhulog mo na lang sa parang mailbox nila ron. So, mas mabilis din naman. So, ngayon, nakapila na kami sa Emirates. Medyo mahaba pila. From Rome to Dubai, 5 hours. Mas mabilis naman siya compared sa yung Dubai to Germany namin, which is 6 hours, 8 hours ang biyahe. Check-in muna, hopefully walang problema sa pagtimbang ng baggage namin. Since 2:35 naman yung naka-check-in sa amin. Then kain na muna sa loob at kami nagugutom na. Alas 7 na dito. Ilang oras na lang sa Pilipinas na lang kami. Hindi ako marunong. Nihigop ko. Kain muna! So, dito kami sa Ajisen Ramen. So, Asian food na kinakain namin. So, tapos na kami sa immigration, tsaka sa security, something. So, naghihintay na lang kami ng boarding gate namin. Actually, may gate na, pero 9 o'clock pa kami pupunta ron. So, ang foods for today is beef rice with corn. Corn ba to? Parang siyang pepper lunch steak. Tapos, ano ba to? Miso soup siguro to. Tapos may parang sauce barbecue, I don't know. Tsaka kimchi. Abi, sa'yo na yung kimchi. Tapos kay Abi, ano yan? Kimchi rice na may pork na mukhang maanghang with miso soup. And Coke. Ayan. So, let's see. Dapat i-video ko muna yung surroundings. Kaso nagugutom na. Mamaya na lang after nito. Testing muna natin. Bale, yung food nga pala, this is 16 euros. 1,000. Then yung kay Abby, 15.5. So, medyo gutom na. At least kanin for the longest time. Parang beef sa pepper rice. Pepper lunch steak. Medyo matabang. Konti na naman. Lahat naman matabang para sa akin. Pero baka kailangan nitong sauce. Tikman natin with sauce. Konti lang difference. Siguro pagbalik ng Pilipinas. Kasi ang flight namin dito gabi. Pero dating namin sa Pilipinas after nung transfer. Gabi din. Pero kinabukasan, manginasal kakainin ko. Kung hindi manginasal, sanggipsal. 3 weeks craving. Sabi daw adobo. Siyempre, kasama na rin ako doon. Adobo din, lahat kakainin ko. Marirealize ko kung gaano ka mura kumain sa Pilipinas. Sabi oh, sumatikman. Sarap. Parang pepper lunch steak. Yamanghang. Hindi. Yung akin parang walang pork eh. Parang rice na lang. Baka mali order mo. Baka hindi yan yun. So walang pork. Parang kimchi rice. Kaya nga eh. Pinin na mo yung receipt. Kung kaya ko siya, sabi ko, is this pork? Pork rice. Oh, pork and rice. Pork and rice nga. Asan yung pork? Kaya nga eh. Baka naman may isa ka pang hiwalay. Nandun yung pork. Ah, ayun. Tabungan. Meron nga. Saksakan ng liit. Tikman ko yung kay Abby. Mukhang manghang. Kimchi. Yan. Mga kimchi. Pork rice pero nawawala yung pork. So, masarap yung akin. Kailangan iurong.
Sige na, kuha ko na. Oh, hati tayo. Sige, hap. Hap. Medyo lang. Kasi alam kita, hap sa'yo, hap. Sa mga food na natikman namin dito, or natikman ko dito, pinaka nagustuhan ko yung steak truffle. Hindi ako masyadong mahilig sa truffle. Si Abby. Natitikman ko lang siya pag kumakain kami sa TGIF kasi laging in-order ni Abby yung truffle pasta. Hindi ako masyadong fan ng truffle kasi parang, I mean, may lasa siya pero pasta. Tapos nung nasubukan ko yung steak na truffle sauce, sarap. Hindi ko alam kung may ganun sa Pilipinas. Meron ding mga nabibili yung nakasama sa vlog ko before, yung mga nakabote na truffle, oils, ganyan. Siguro pwede na yun, pero di kami bumili. Pero feeling ko meron din sa mga high-end. Siguro Landers o Quezon or hindi kasi kami nag-shopping doon, nag-grocery doon. Pero try nyo yun, truffle na medium rare na steak. Tikman natin miso soup. Basta sa salang naman lasa nito. Favorite mo to ko yan. Favorite mo to ko. May alak. Morning kasi. Ganun, may lasang alak. Wala pala. Tabang lang, di nahalo. Tabang nga eh. Tabang na naman. Tabang. Ayan, medyo may lasa-lasa na. Hindi ko nahalo. Pag walang pag wala nung yun yung puti-puti. Nakakamiss magkanin. Sarap ng kanin. I love you kanin. Gusto siya na ito. Last subo. Most ang pepper lunch. Solve. Dessert na lang mamaya. May ice cream. May euros pa kami na konti, mga coins. Sayang naman pag hindi mo na mapapapalit yun sa bangko. Dito na namin gagamitin. Mga ice cream dyan o drinks. Isang tip na panood ko before, sinasabi nila, since may mga coins kayo na, kasi ang dami dito, mga 5 cents, 20 cents, hindi siya usually ina-accept na dito kasi mahal na. So, isang tip na, hindi man tip, pero suggestion, sinasabi nung napanood ko is, ibigay nyo na lang sa homeless yung mga coins kung hindi nyo naman gagamitin. At least, doon mapapakinabangan pa nila. Bahala na sila kung ipapambili na nila ng yun. Kasi, nung dumadaan kami, medyo malakas ang amoy. Mga, mga hindi pwede sa atin. Dito pwede. Yun, kaysa nakatambak lang sa inyo, hindi nyo mapapalit. Or kung wala naman kayong balak bumalik dito, donate nyo na lang. Pero amin hindi na namin na pinapalit. Sabi ni Abby, babalik daw kami dito kasi tapong kami sa Trevi Fountain. Totoo daw yun. So, babalik daw kami dito. Hopefully, sana. Ipon muna.
So nakita na namin yung gate. Medyo dulo siya. Nag-explore na lang ako kung ano pwede makita dito. Nandito ako sa Emirate Lounge. Ayan, lounge. Hindi ata kami kasama dito. Oh, kasi economy lang. Wala na masyado mabilhan. Kanina may nakita kami Swatch. Yung Omega Watch, yung to the moon ba yun? Mga yung parang mas mura dito. Kasi walang tax, less 22%. Pero hindi ko kasi alam kung ano yung mabenta. Kaya hindi ko na rin binili. Wala na rin masyado mabilhan ng ng pasalubong. So baka sa Dubai na lang kami bibili. Kung meron kami makita. 9:30 na. So ilang minutes na lang din naman magbo-boarding. Medyo puno na doon sa gate namin. Kaya wala na mapwestuhan. Dalawa na lang sila na andun. Ikot-ikot ulit. Pauwi na kami. Ano ang iyong comment? Tired. Pagod na. Ano ba nami-miss mo sa Pilipinas? Ha? Ano nami-miss mo sa Pilipinas? Adobo. Pagkain. Ayun. So, pauwi na kami. Ay, paalis na kami. How sad. Mag-iipon na naman uli. Tsaka maghihintay na naman ng off-site ni Mabi. Para kalibre ang isa. So, yun na. Pahinga muna kami. Then, siguro... For all grounds, sir, please leave this aircraft. We're now bound for Dubai. Siguro magigising kapag naamoy na yung pagkain. Chicken or beef. Sige. Tulog muna. Naantok. We're here. Dubai na naman. Second time na sa Dubai. Ang dami yung food kanina. Sobrang hindi namin na-expect ganun kadami. Pero tulog. Pahinga. Ang oras ba dito? 5 o'clock. Nantok ako. Eyebags. Kita na eyebags ko. Wala na. Pagod na. Hindi na nakapag-ikot. Nakatsyempo lang kami ng upuan na yung nakaangat ang paa, mga nagpahinga na lang. Dito na kami sa waiting area. Boarding na sila actually. Pero yung gate? Yung class na namin is letter F. Lahat sila nakapasok na. Parang F na lang natira. Pero ang nagtataka ko, yung seat namin 11. Yung seat namin kanina nasa 76 ata. No? So nasa likod kami. Hindi man likod na likod. May malapit sa likod. Pero ngayon 11. So nasa harap. Nung tinignan ko naman yung sa Emirates na 777, yung sasakyan namin, parang first class yung, parang first class. Siguro premium economy. Mas malaki yung upuan. Kontra si Abby. Pero ako, feeling ko talaga, umaasa ako. Manifest, first class yun. Sana nagkamali sila. Look at the sky, so wide and blue. Dreams are waiting there for you. With every step, with every start, just close your eyes and fly with your heart. The wings will guide you, lift you high. Through the clouds, you'll touch the sky. Feel the magic in the air. Hold on tight, you're almost there. Fly, fly with your heart. Believe in your dreams, soar so far.
And we're back. Nandito na kami sa Pilipinas. Ang init pala sa Pilipinas. So, yun na, immigration. Then, hopefully, dire-diretso lang kami. So, that's it na muna. Sa mga sumaybay, salamat sa pagsubaybay nung aming first vlog. Ang aking first experience na mag-vlog. First time na mag-snow. First time magpunta sa Europe, etc. etc. So, thank you sa pagsubaybay. Meron kami next. Domestic naman. So, subaybayan yun. So, that's it muna for today. Salamat! Goodbye! Light the way through every night and every day. Fly, fly with your heart. The world is waiting. Play your part. With every beat, with every start, just fly with your heart. When the world feels dark and cold, trust the spark inside your soul. Dreams will take you far and wide, with your heart as your guide. Fly, fly with your heart. Believe in your dreams, you'll soar so far. Hope and love will light the way through every night and every day. Fly, fly with your heart. The world is waiting. Play your part. With every beat, with every start, just fly with your heart. Fly high, fly free. The world is yours, just wait and see. With every beat, with every start, just fly with your heart.